welcome back po dito sa aming channel. Magandang hapon po sa ating lahat na nandito sa Canada at saan man kayo ngayon kung nanonood ko ngayon sa video na to. Sana nasa maayos tayong kalagayan. Ngayon ay araw ng Friday, kakauwi lang natin galing ng trabaho. Nag-service tayo ng 3 accounts and then nag-follow up visit kasama yung highly profile na customer na hotel. Ayan, sa pag-service natin, wala namang issue sa ground floor, sa second floor and third floor. Wala naman tayong nakuha sa traps and walang mga bagong activity, which is a good sign talaga. Kaya lang doon sa loading bay, meron tayong 7 rods na nahuli. Papakita ko sa inyo. Pasintabi po sa mga makakapanood nito kung medyo maselan sa paningin nyo. Ito po, 7. So yun, next week ang magmamanage na nun yung isang kasamahan namin na Canadian na babae. Kagagaling niya ng bakasyon. Yung nakwento ko sa nakaraang video. Yun, yung mga route ko ngayong buwan na to, konti na lang kasi may 3 araw pa So chill na lang tayo. Yun kasi yung diskarte ko. Sa first week ng bagong month or the middle week, talagang hinahataw ko yung pagsiservice, pag-i-invoice sa mga customer. Kaya yung ibang mga kasamahan namin sa bandang katapusan, doon sila naghahabol, nahihirapan sila kasi sa umpisa yun nga, pa chill na lang sila. Tapos ang masaklap pa nito, nakausap ko yung isang katrabaho ko doon sa from Nanaimo kasi meron kaming installation sa isang planta. Bale sabi niya yung ibang mga kasamahan namin nag-i-start 10 o'clock ng umaga, umuwi alas 2, tapos yung remaining hours naka-clock in pa rin sa bahay sila, which is mali po yun, no? Hindi natin ginagawa yun, no? Kaya mabuti tayong empleyado. Yun, tapos isa pa, last year umattend ako ng mega meeting namin sa Calgary and next month may meeting ulit kami, which is buong Canada. Magkikita-kita lahat ng mga managers and service specialists. Nung nakarang araw naka-receive ako ng mail, which is nakalagay doon na yung company natin ni-nominate tayo na outstanding award, which is aakyat tayo ng stage sa mega meeting. Pilitin ko makakuha ng content doon para mayroon ako maipakita at may upload. Yung ganong bagay napakalaki. Yung hirap mo, yung pagtitiis mo sa init at malamig, and then yung effort mo at yung mga struggles mo is nakita nila. Kaya magandang bagay yun. Parang pampagana kumbaga. So yun, tapos dito may nag-comment sa nakaraang video ko. Ang sabi dito, kay PH Dev in Canada, ang hirap pala ng work mo, boss, para kang nakikipagtunggali sa mga daga. Totoo po yan. Araw-araw lahat kami daga ang lagi naming kaharap, at talagang yun ang unang-unang sumasalubong sa trabaho namin. Yung the rest ng mga peste, bibihira na lang yan. Yun. Tapos boss, Ilocano ka pala. Yes po, Ilocano po ako. Taga San Jose City, Nueva Ecija po ako. Kaya nakakaintindi po ako ng Ilocano and nakakapagsalita fluently. Tapos kay PhD ba rin, Manong Big, taga Bayog Alcala po. Okay. Nakapunta na po ako dyan, pero nung bata ako. Tagal na rin. Kay Ahmed, sir, try nyo po mag-apply Major Pest Control sa Calgary. Na-reply nyo yung isang nag-comment. Opo, meron dun sa Major Pest Control sa Calgary. Meron po yan kung nahihirapan po kayong maghanap ng work as pest control technician. Yun. Tapos dito, meron pa dito.
Sabi dito, boss, baka pwede mo akong bigyan ng idea kung okay dyan sa BC. We're planning to move dyan with my family. Baka pwede mo po ako bigyan ng idea about sa cost of living sa house, apartment, rent. Thanks po. More power po sa vlog nyo. Kay Lemster 909. Paano ko ba ako sasimulan? Ito lang masasabi ko. Cost of living, British Columbia, ito ang pinakamataas na cost of living sa buong Canada. Kasi napaka high demand and limited lang yung supply sa lupa at sa pabahay, kaya mataas ang cost of living. And then sige, bibigyan ako ng idea. Okay, yun nga, isang bedroom lang nasa 2,900 mga ganun. Pag 2 bedroom 2,700. Bihira ka na lang makita ng mura. Sa Vancouver area, kung dun ang tatargetin mo, yun nga, ganun ang range niya. Pag 2 bedroom 3,800. Sa Burnaby, kung naririnig mo yun, 2,000 plus yun, isang bedroom. Kapag 2 bedroom 2,600. Victoria Island, nasa $2,071 yung isang bedroom. At yung 2 bedroom, kasi mayroon kaming kasamahan doon, ang nasabi, yung kaibigan namin doon, nasabi 2,600 plus. Kelowna, kung tatargetin mo, medyo mababa, 1,900 plus yung 1 bedroom. Kapag 2 bedroom 2,600. Ngayon, dito sa Surrey, which is yung area namin, ang 1 bedroom ngayon, 1,900. At kapag 2 bedroom, 2,400. Pero share ko lang ha, yung tinitirhan naming 2 bedroom, nag-start kami 1,200. Ngayon, 1,500. All in yun. Ang may-ari, Indian. Mabait sila. Kasi ang mangyari, wala na yata silang binabayarang mortgage, tapos na. Neto na lang nila yung binabayad namin, saka yung sa kabilang kapitbahay namin na Pilipino. Yun. Kung ano naman sa utility, halimbawa isang bedroom ang kinuha mo, tapos 1 to 2 person, normally ang electricity nasa $43. Ang water $41 something. And then internet, sabihin na natin 64, mga 50 Mbps, may ganun. Gas, $94 something, mga ganun. Kapag family naman kayo of 3 or pataas, ang electricity 103 something pataas. Kapag water, 123, mga ganun. Kapag internet, almost same lang, ganun. Gas, $110. So pumapatak in total 401 kapag family. Kapag 1 to 2 person, ang utilities 243. Yun. Ganun kamahal. Meron pa akong si-share kung hindi ka pa sure sa lilipatan mo dito. Merong cheapest na places dito sa BC. May tinatawag silang Quesnel. Tapos Cranbrook, sorry. Prince George, yun, madalas ko naririnig yung Prince George. Saka Nelson, mura dun. Ito yung mga sigurong mga hindi masyadong populated, small city, yun. At Williams Lake, mga ganun. Kung mahilig ka sa adventure, meron dun. At mura. Yun po. Ano pa ba? Kung dito ka sa bandang Vancouver, kung wala kang sasakyan, hindi mo na kailangang mamroblema kasi accessible naman sa mga buses at Skytrain, mga ganun. Yun, yun ang base experience namin and mga naririnig namin dito. Mahal, grabe. Kaya yan, nagre-reduce sila ng mga pumapasok dito mostly mga students. Kaya yun, maraming salamat po sa mga nag-comment at sa may mga gustong magtanong.
pipilitin ko pong sagutin. At salamat po sa mga sa mga taga-subaybay na hindi kayo nagsawang manood. Sana yung mga makakapanood nito, paki-subscribe naman at paki-like, and tuloy-tuloy lang po tayo sa buhay. Mahirap man yan o madali, ano man yung pinagdadaanan natin, tuloy lang po tayo para at saan pa may raraos natin yan. Wala lang pong binigay ang itaas na hindi natin masosolusyonan. Kaya yun, paalam po, and God bless you po. Yeah. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? I won't ask for much.